Naiiyak na bulalas niya nang makita ang ama na naisakay na sa pick-up. Mabilis na kumilos si Rafael upang tingnan ng ama at nang masiguradong wala nang ang buhay ay pinadala na ito sa punerarya. Kinausap niya na rin ang mga ito na walang pagsasabihan tungkol sa pagkakasaksak sa ama. Tinawagan ni Rafael ang ina na noon ay nasa bayan kasama ang mga nakababatang kapatid. "Mama," nangingilid ang luhang sabi niya sa senyora. "Ang papa po, wala na. Ano nangyari sa iyong ama?" Nahintakutang sabi ng ginang. "Inatake po habang naglilibot sa duluhan. Nagkataong nag-iisa kaya po walang nakakita agad." Pagsisinungaling niya. "Rafael, nagbibiro ka ba?" Hysterical na tanong nito. "Mama, I'm sorry po. Wala na ang papa." Humahagulhol na sabi ni Rafael sa ina. Sa narinig ay napahagulhol ang ginang at umiiyak din ang mga kapatid na noon ay 10 at 8 taong gulang pa lamang. Si Rafael naman noon ay 12. Naging mahirap sa kanya ang pagbangon at iangat ang kumpanya. Halos hindi siya nakakatulog sa dami ng kailangang pag-aralan. No room for failures, ika nga. "Hindi ako pwedeng bumagsak dahil lalo ako mahirapang alamin kung sinong gumawa sa'yo nito, Papa. Isinusumpa kong magbabayad siya. Magsusumikap ako para mabigyan ka ng hustisya. Mahal na mahal kita, Papa." Pagka-graduate ng high school ay sinimulan na niyang aralin ang bawat galaw ng kumpanya. Paano ito kumikita at anong mga projects ang mas nagbibigay ng profit dito. Nag-homeschool siya sa engineering at kasabay ng pag-aaral ay 5 years niya ding pinag-aralan ang whereabouts ng kumpanya. Sa sariling sikap ay sigurado siyang nagawa niya ng tama ang pagpapatakbo ng negosyo at ngayon nga ay 26 years old na siya. A well-known bachelor, hindi lang sa kanilang lugar kundi sa buong lungsod ng San Martin. Mahina ang kanyang ina. Nalugmok ito mula nang mamatay ang ama kaya ginawa niya ang lahat ng pag-ako sa responsibilidad. Hindi rin niya pwedeng pabayaan ang mga kapatid. Mahal na mahal niya ang pamilya. Lumipas ang 3 araw bago bumalik ang inutusan ni Derek na investigador kaya pagkadating nito ay agad niya nang pinakiusap sa amo. "Bakit ngayon ka lang? I am hoping kompleto na ang reports mo." "Sorry sir, may ilan pa akong sinisigurado bago ako mag-report sa'yo." Binasa ni Rafael ang report ng tauhan habang hinihimas ang baba. Nagkaroon siya ng idea. "Bernard Del Mundo's looking for a business partner?" "Yes sir. Ayon po sa report, striving ang kumpanya. Isa pa, medyo napapag-iwanan sila ng modern technology sa ngayon. Idagdag pa dito na masyadong maluho ang lifestyle ng asawa at anak na babae. Kaya naman bumabagsak ang kumpanya. Mahilig sa branded shoes at bags, pati na rin sa alahas. Papalit-palit din po ang boyfriend ng anak nito. Meron dun pong anak sa labas na pangit ang reputasyon sa kanilang bayan." Sunod-sunod niyang inisa-isa ang profile ng pamilya. Vincent and Vanessa. At may anak siya sa labas. Napukaw ang kanyang atensyon ng babaeng nasa litrato. Such an angel. Pero sorry kayo, dahil matitikman niyo ang hugupit ko. Maluho ko pala ha? Napapangising anas nito. Sa pagkakatanda niya ay kahit sa profile ng kumpanya nila, ang anak ni Bernard Del Mundo ay 2 lang. Nakahanap tayo ng butas sa kanila, sabi ni Rafael. Binasa niya ang lahat ng nakasulat sa report at madami siyang natuklasan, pero mas pumukaw sa atensyon niya ang bastarda ng mga Del Mundo. Hindi maalis sa isip niya ang larawan ng bunsong bastardang anak nito. Kailangan ko maisagawa ang aking plano. Lingid sa kalaman ng pamilya. Nahulog si Rafael sa malalim na pag-iisip kung paano sisimulan ang plano nang biglang tumunog ang telepono. Napakunot noo si Rafael pagkabasa ng pangalan sa screen. Hello? Seryosong tono nito sa kausap sa telepono. Hi babe, I am on the way to the office. And how about sleep over in your condo? How do you like that? I am busy. What? Didn't you inform me before coming here? Because I miss you so much. Your kisses, your caress, your body. Oh my God, I need you tonight. Malanding sagot ng babae. Bigla naman parang tinablan si Rafael sa mga nadinig.
Isa ito sa maswerteng na pagbigyan niyang umulit-ulit na maranasan ang kamandag ng kanyang kobra. Pangkaraniwan kasi ay laging one-night stand lang sa isang hotel at wala pa siyang iniuwi at pinakilalang babae sa pamilya. Pagdating ng babae sa kanyang opisina ay agad niya itong hinablot. Isi baby, did you miss me? Nakasuot ito ng maikling bestidang itim at high heels. Lumanding ang babae sa braso ni Rafael ng patalikod. Itinaas ang damit at hinatak ang panty at agad na itinutok ang kanyang alaga. Rafael, what's the matter with you, honey? Napapadaing ang babae. Shut up! Sabi nito na patuloy lang sa paggalaw sa likuran nito. Nang matapos ay agad niya itong itinulak. Rafael! Nalalaki mata ng babae sa pagkagulat. Nakuha mo na ang gusto mo. Now, leave! Ani ng binata. Walang nagawa ang babae kundi ang umalis. Sapat na rin naman na makita at napagbigyan siya nito kahit saglit lang. Ganyan lamang ang ginagawa ni Rafael sa mga babae. Para usan, he slashes them like a blade and then he's out of their life. Merong ilang binabalikan pero hindi mahal. Performance level ang habol niya. Sa hindi niya maintindihang dahilan ay parang nawalang interest niya sa isang ito. Dahil yata sa litrato ng bastardang daw mundo. Did he just fall on her angelic beauty? A week before graduation ay may mga company na nanghihikayat sa mga estudyante na mag-apply. Isa na dito ay ang Miranda Construction, isa sa sangay ng Miranda Empire. Sabi ng karamihan, well-known company daw ito sa karatig lugar. Mataas magpasweldo. Eunice was hoping na pag napasok dito ay payagan ng umalis para makalayo na siya sa impyernong bahay na iyon. Kaya lamang ay 2 architect lang ang kukunin ng kumpanya. Sa dami ng nag-a-apply, medyo mahina ang chance para sa dalaga. Hindi alam ng dalaga na unang hakbang ito sa paghiganti ng isang Rafael Miranda. Pero di bale, I should try it. Kaya mo yan, Eunice. Pangaalo niya sa sarili. Hindi ko sasayangin ang pinaghirapan ko. Inabot ko tong mag-isa, kaya dapat masaya ko ngayon. College graduation. As usual, nag-iisa na naman siya dahil nga hindi naman siya tanggap ng pamilya or mas tama yatang sabihin na hindi na siya matatanggap pa. Ang kapatid na si Vincent ay busy at nasa Manila ng panahong ito. Isa pa ay hindi niya ito sinabihan kung kailan ang graduation para hindi siya makaabala sa oras nito. Sayang at hindi rin siya masasamahan ng ama sa pag-akyat sa stage para sabitan ng medalya. Wala siyang oras para sa anak. Magna cum laude pa naman ito ng batch nila at syempre pa ay part ng ceremony na magsasalita siya sa stage. Sayang talaga. Ni minsan ay hindi nakita ng Don at naging proud sa kanya ang ama. Sana man lang kahit ngayon lang ay makapunta siya, total ay huling graduation na nito ito. Wala siya ng nursery, kinder, grade school, high school at pati ba naman ngayong college ay wala pa din. Marching of graduates started. Nasa hulihan ang may mga awards. Lahat sila ay may kasamang magulang at bukod tanging ang magna cum laude lang ang wala. Naturing ang magna cum laude pero walang family support. Ni hindi niya maipagmalaki ang surname niya dahil ni ang kanyang papa ay hindi magawang maipagmalaki ang kanyang matalino at magandang anak. Iha! Tawag sa kanya ng pamilyar na boses. Agad niya itong hinarap. Manang! Naluluhang sambit niya. Mabuti po't nakarating kayo. Naku, tumakas lang ako. Sabi ko ipupunta ako sa kamag-anak kaya maga akong umalis kanina. Siguradong hindi ako makakapunta dito kung ipapaalam ko na sasamahan kita. Ganoon katindi ang galit sa kanya ng kanyang madrasta. Yun bang ayaw nito na maging masaya siya kahit minsan lang? Salamat po, Manang. Yakap niya sa mayordona. Love po kita. Salamat po kasi ako lang ang walang kasama dito. Naiiyak na sabi ng dalaga. Ikaw pa ba, Iha? Di kita pababayaan, anak. Naluluha din naman tugon nito. Huwag kang iiyak, mababawasan ang ganda mo. Pangaalo pa ni Manang. Salamat po talaga. Masaya na ako sa ganitong simpleng bagay. Mahalaga ay may kasama na ako at hindi magmumukhang kawawa. Sana'y dumating po ang papa kasi last graduation ko na ito. Naku, Iha, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Hayaan mo na, anak. Huwag ka niyang umasa.
Gayunpaman ay hindi pa rin maiaalisan ng uuyam na tingin ng mga tao sa paligid ang kanyang mga sariling kababayan sa La Esperanza. Nakikita ang awa sa ilan dahil wala siyang kasamang pamilya. Pinagtitinginan siya ng mga tao lalo at halos ang lahat ay nakaupo na sa kanilang pwesto at siya ang pinakahuli sa linya na nakakuha ng pinakamataas na karangalan pero pinilit ng dalaga na huwag ipakita ang lungkot. Hindi alam ng dalaga na palihim na inutusan ng ama ang mayordoma para sa graduation ng anak. Kahit gustong-gusto niyang pumunta ay hindi maaari dahil mabubuhay na naman ang issue sa naging pagtataksil niya sa kanyang asawa at baka maging malaking dagok ito para sa kumpanya. Kahit paano ay naiisip din nandun ang kalagayan ng anak, ang paghihirap nito at isa ito sa ihihinging niya ng tawad sa dalaga. Lingi din sa kaalaman ni Eunice ay may mga nakamasid sa kanya. Ang mga tauhan ni Rafael. Boss, present po sa Del Mundo. Sino kasama? Kasama ba andon? Hindi po sir. Isang matandang babae lang po na nadinig kong tinawag niya naman ng... Sige, pagkatapos ng graduation exercise, ay i-offer niyo ang trabaho sa kanya. I want her into my office next week. Utos dito sa tauhan. Sige po boss. Sagot ni Derek ang kanang kamay ni Rafael. Ito ang pinagkakatiwalaan niya sa halos lahat ng bagay. Pagkatapos kausapin ng amo ay nagbigay ng instruction sa Derek kay Ben na taga-executive office na kasama niya. Hindi naman mahalata ang pakay nila dahil ang iisipin ng lahat ay natural lang na makatanggap ito ng offer sa iba't ibang company dahil may mataas itong karangalan. Sige po sir, ako na pong bahala. Sagot ni Ben. Nagsimula ang graduation program at dumating ang oras para sa kanyang speech. Tinignan niya muna ang mga tao sa kanyang harapan sa pag-asam na baka dumating ang ama. Ngunit nabigo siya. Buti na lang at nandyan si Manang na masayang nakatingin sa dalaga at kumakaway pa. Naluluha ito sa tagumpay ng pamangkin. Si Manang Lina ay kapatid ng ina ni Eunice, ngunit tanging ito at ang Don lamang ang nakakaalam. Hanggang sa natapos siya sa pagsalita ay wala pa ding lumitaw na kapamilya. Habang nagsasalita siya sa harap ay kita niya pa din sa mukha ng lahat ang pagkadisgusto sa kanya. Boss, mamatay kayo sa inggit. Sa loob-loob niya. Mahalaga ginawa niya ang lahat at pinaghirapan niya kung ano man ang naaabot niya ngayon. Kinaya niya mag-isa. Pinili niya lang maging positibo sa kabila ng lahat. Sa ganitong paraan man lamang ay makaganti siya sa dagat ng taong nasa kanyang harapan. Nakangiti at taas noo siyang bumaba ng hagdan. Mahigit isang oras din ang inabot ng graduation rites at inip na siya. Miss Del Mundo. Bungad ni Ben na matyagang naghihintay sa dalaga sa utos ni Derek. Napalingon si Eunice sa nagsalita. You applied in Miranda Construction, right? Tanong ni Ben. Yes sir. Sino po sila? Nakakunot ang noo niya habang nakikipag-usap sa babae. I am Ben from the executive office of Miranda. I just want to let you know that you are pre-selected and we want you to be at the office anytime next week for the final interview. Magilaw na balita nito sa dalaga. Much better if you can come on Monday. Oh really? Really? Yes, I will be there. Yes, miss. This is my calling card and I hope to receive your confirmation on Monday. Thank you po. Excited na pasasalamat niya habang inaabot ang card. Pagtalikod ng representative ng Miranda ay hindi mapigilan ni Eunice ang mapatalon. Yes! Yes! Hey pretty, what's with that? Sa lubong ng tropa. Congratulations nga pala, Magna. Magna? Maang natanong niya. Magna cum laude ka naman talaga, di ba? Biro ni Luis. Pero what made you smile? Tanong ni Juancho. Guys, I've been pre-selected from Miranda. Excited na anunsyo niya. Talaga? Congrats! Sabay-sabay na bati ng apat. Ang tanong, papayagan ka ba ng mommy mo? Singit ni Manang. Biglang nalungkot ang ora ng dalaga sa nadinig. Pero anyway, mas mahalagang mag-celebrate tayo ngayon. Sabi ng apat habang inaakbayan siya. Manang, mauna na po kayong umuwi. Salamat po ulit. Sige Iha, huwag ka magpapagabi ha. Bili nito bago tumalikod. Habang naglalakad sila palabas ng venue ay napansin niya ang mga nang-uuyam na mata ng kanyang mga batchmates.
Sino ba naman ang hindi maiinggit kasama niya ang 4 sa pinakagwapong nilalang ng La Esperanza na minsan ay hindi nag-ukol ng pagtingin sa kanila at tanging sa kanya lamang. Siguro naman ay wala ka nang masasabi dahil nakapagtapos ka na. Napag-aral ka na ng pera namin. Ito ang mga salitang bumungad kay Eunice pagpasok ng bahay. Inaapuhap niya ng mga mata kung nasaan ang madrasta sa madilim na sala. Talaga namang sa graduation night niya, pinili pang umeksena nito. Hindi man lamang siya napagbigyan nito na mag-celebrate. Now, it's time for you to pay us back. Hindi mo deserve ang buhay prinsesa sa mamahay na ito. Pinagbigyan ko lang ang ama mo dahil mahal ko siya. You don't deserve to live your life with luxury. Pasalamat ka nga't pumayag pa akong bilhan ka ng kotse. Patuloy nito sa pagsasalita sa may gawing veranda. Nakatayo ito at may hawak na kopita habang umiinom ng wine. Bakit ko naman po kailangan magbayad? Obligasyon niyo po na paaralin ako, di ba po? At ang kotse po ay gift ni Papa noong 18th birthday ko na hindi ko rin naman po masyadong nagagamit dahil madalas tinatakas ni Vanessa. Isa pa, hindi rin naman po ako buhay prinsesa dito sa mansyon. Matapang na tugon niya. Maaring dala ng nainom kaya naman ang lakas ng loob niyang magsalita ngayon. Ba't sumasagot ka na ngayong mahadara ka? Ang lakas ng loob mo porke ba at nakatapos ka na? Tandaan mo, hindi ka makakatapos kung hindi ko yung pinintulutan. Kaya wala ka pa rin ipagmamalaki sa akin. Hindi niya na malayong nakalapit na pala ito sa kanya at isang malutong na sampal na naman ang inabot ng makinis niyang pisngi. Bumagsak ang dalaga sa may center table dahilan para mabasag iyon at gumawa ng malakas na ingay. Biglang bumukas ang ilaw at pag-angat niya na mukha ay nandoon na sa Vanessa at ilang kasambahay. Naku, Diyos ko po, ano ba nangyayari? Vivian, sinasaktan mo na naman ang bata. Malakas ang boses ni Manang na halatang naiiyak na sa takot. Halika, tumayo ka anak. Tinulungan siya nitong tumayo. Hindi kita hinayaang makapag-aral para sumuway sa gusto ko. Ako masusunod sa pamamahay na ito. Naintindihan mo? Malakas na sigaw ng madrasta kasabay ng pagduro sa kanyang sentido. Ang katawan niya naman ay tila namamanhid sa lakas ng pagkakabagsak. Salamat po, Mommy, sa pagpapaaral niyo sa akin. Pero hindi ko po ginusto ang buhay na ito. Lahat po kayo dito walang nagturing sa akin na kapamilya. Ganting sigaw niya. Nag-18th birthday nga po ko na mag-isa. Hindi naman ako naghahangat ng katulad kay Vanessa pero sana man lang po. Kahit sa araw na iyon hindi ko dinanas ang lupit niyo pero wala po kayong pinipiling oras at lugar. Talagang pinanindigan mo yung sungay mo? Sasampalin sana ulit siya nito nang hawakan ni Vincent ang kamay ng ina na hindi nila napansing dumating na pala. Tama na! Sigaw ng kuya niya. Palagi niyo lang po sinasaktan si Eunice. Hindi niyo po kasalanan ang lahat, Ma. Umalis ka dyan at huwag mo ipagtanggol ang babaeng yan. Sabay sugod sa kanya nito, ngunit nakaharang na ang kanyang kuya. Ma, tama na po! Awat nito. Please, Ma. Haven't you got tired of holding that in your heart? Anong kaguluhan yan? Dumadagundong na boses ng kanyang ama galing sa taas. Itong walang hiya mong anak, sumasagot-sagot na. Nakangusong sagot ni Mommy. Siya pa talaga ang may ganang magsumbong. Anya, sa isip-isip niya. Eunice, kailan ka pa naging bastos? Tanong naman ng ama. Base sa tono nito ay alam ng lahat na galit ito. Pero kung tulad ng dati, hindi niya nagagawang mga tuwiran. Ngayon iba na. Punong-puno na ang dalaga. Sawang-sawa na siya sa paulit-ulit na sitwasyon niya rito sa mansyon. Pa! Ang sabi po ni Mommy, bayaran ko ang pinampaaral niyo sa akin. Hindi ko naman po ito hiniling. Pero dahil po ibinigay ninyo, pinagbuti ko po. Lagi po akong may awards. High honors, valedictorian at ngayon magna cum laude po ako pero ni minsan po. Hindi kayo nakapunta sa mga important events ng buhay ko. Sinikap ko po na pagbutihan ang lahat ng ginagawa ko para po sa inyo. Pero hindi niyo naman po ko binibigyan ng halaga. Wala po ba talaga akong halaga sa iyo pa? Umiiyak niyang sabi. Mababanaag naman na lumambot ang ekspresyon ng ama. Ba't ang stupid ang ito? Bakit anong gusto mo? Salubungin ka namin ng banda? Handaan kita? Sa tuwing makikita ko yung pagmumukha mo, naalala ko malandi mong ina na pinagmanahan mo. Hindi ako magugulat kung isang araw uuwi kang buntas dito. Vivian, tumigil ka na! Sigaw nandun. Bakit?
Ayaw mo marinig yung mga kalokohang ginagawa mo? Minahal kita pero nagpinalit mo. Niloko mo ako. Kami ng mga anak mo. Kaya wag na wag mo akong sasabihan ng dapat kong gawin, Bernard. Pero mommy, huwag niyo po akong idamay. Dahil di ko naman po kasalanan yon. Umiiyak na sagot niya. Hindi mo kasalanan? Iyang mukha mo palang na iyan kasalanan na. Kamukhang-kamukha mo ang malandi mong ina na sumira sa pamilya ko. Ikaw ang umagaw sa akin sa pinakamamahal ko, Vivian. Alam mo yan. Sigaw ng Don na nagpatahimik sa kanyang madrasta. Ang lahat naman na nakaririnig ay napanganga sa sinabi nito, kabilang ang mga kasambahay na nasa paligid, lalong-lalo na ang dalaga. Mommy, please, tama na! Singit ni Vincent. Hayaan mo nga sila, Kuya Vincent. Huwag mo ipagtanggol yung babaeng yan. Sabi ni Vanessa. Vanessa, shut up! May pagbabantang saway ni Vincent sa kapatid. Ako ba sinisisi mo? Kami ng pamilya ko ay nagbangon sa pamilya niyo. Kundi dahil sa magulang ko, matagal nang bagsak ang kumpanya ng magulang mo. Ganting bulyaw nito sa Don. Ngayon, pabagsak na naman ang kumpanya dahil hindi tayo makasabay sa mga makabagong style, sa infrastructure ng mga modern companies, at bilang kabayaran sa mga ginastos sa'yo. Sabay baling nito sa umiiyak pa rin si Eunice. Gawin mo lahat ng paraan para makuha ang Miranda bilang partner ng kumpanya. Vivian, ako ang gagawa ng paraan. Inaayos ko ng partnership. Huwag mong idamay ang bata dito. Sagot ng Don. What? Babagsak ang company? Maghihirap tayo? Oh no! Paano na ako makabibili ng mga shoes and bags, Mommy? Atungal ni Vanessa kasabay ng pagpadyak. Galit ang mga matang nakatuon kay Vanessa. Pati ang mga katulong ay nadismaya sa ugali nito. Madami namang problema, yan pa rin ang iniisip mo? Wala kang ginawa kundi puro pasarap na hindi mo pinagbubuti ang pag-aaral mo. Bulyaw nandun sa anak. Huwag mo sisigawan ng anak ko dahil yan lang ang pwede mong ibigay sa kanya kapalit ng sakit ng panloloko mo. Ganting sigaw ng ginang. Kaya ikaw babae ka, kunin mo yung Miranda Construction nang di kami maghirap. Dugtong nasabi pa ni Vanessa. Kaya ganyan ang ugali niya. Lagi mong kinakampihan, Vivian. Sa halip na pag-boyfriend ang intindihin, bakit hindi mo payuhang mag-aral na mabuti katulad ni Eunice? Tumigil na kayo! Nanlilisik na ang mata ng Don, tanda na sagad na ito. Daddy naman, ako na... Magrereklamo pa sana si Vanessa pero pinigilan na ng kapatid. Vanessa, I said shut up! Nagigigil na saway ni Vincent. Nagmamartsang umakyat si Vanessa papunta sa kanyang silid. Bahala ka kung paano mo gagawin ang plano. Landiin mo. Akitin mo, total expert ka doon. Basta hindi mo pwedeng hindi makuha. Wala akong pakialam kung anong pamamaraan mong gagawin. Mahalaga yung makuha mo. Galit na ani ng madrasta at sinundan na ang anak. Tama na. May pagbabanta sa tono nandun. Eunice, umakyat ka na sa kwarto mo. Agad namang inalalaya ni Manang ang nakalugmok na dalaga at pagdating sa kwarto ay ginamot ang maliit na sugat sa pisngi nito. Tumama yata ang singsing ng mommy niya kanina kaya siya nagasgasan sa left cheek. Nakarinig sila ng marahang katok sa pinto kasabay ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Vincent na may dalang regalo. Malungkot ito lumapit sa kapatid kahit na nakangiti. Kadarating lang kasi nito galing sa Maynila at nakita lang niya sa post ng kapatid na ngayon pala ang graduation kaya binilhan niya ng regalo sa daan at yun na nga ang tagpong kanyang nabungaran. Congrats, Princess! Sorry kanina. Malungkot ang mata nito habang nakatingin sa dalaga at nakayakap. Thank you, Kuya. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Para sa'yo talaga yan. Sige, magpahinga ka na at paakyatan na lang kita ng dinner dito. Okay lang ako, Kuya. Thank you. Tangulang ang isinagot nito at lumabas na ng pinto. Kinalunisan ay agad niyang kinontak ang HR ng Miranda through text. Paano ba siya magpapa-interview doon kung ganitong may tama ang pisngi niya? Nakakahiya naman kung ibabalandra niya ang magandang mukha niya doon ng may tama. Sir, good morning po. This is Miss Del Mundo. Please allow me to reschedule my interview for next week because I am sick. I really wanted to come but I can't get out of my bed. Maya-maya nakareceive siya ng text mula sa babaeng nag-abot sa kanya ng calling cord. It's okay, Miss Del Mundo.
Thank you for informing me earlier. Let's meet next week. Then I will inform the HR for the rescheduling. And we hope to see you soon. Basa niya sa reply. Thank you so much, sir. Agad naman nag-inform si Ben kay Derek tungkol sa advice na na-receive mula sa dalaga na hindi makakapunta dahil sa sakit. Boss, as per Ben, Eunice can't make it today due to sickness. Pagbibigay alam na Derek sa amo. Sickness? Or might have a date? Iritable ang opinyon ng binata dahil gusto niya nang masilayan ang malaanghel nitong mukha na siya namang ikinakibit balikat ng assistant. Minabuti ni Eunice na magsabi na hindi siya makakapunta dahil kailangan niya pang pagalingin yung sugat sa kanyang pisngi. Nakakahiya naman kasi kung ikakalat niya pa sa madla ang ginawa sa kanya ng kanyang mommy. Inip na inip ang dalaga sa mansyon dahil mas gusto na lang din niyang magkulong sa kanyang kwarto o di kaya ay tumambay sa kanyang hardin kaysa makapagplastikan sa mga tao sa bahay. Maratas na at 2 araw na nasa bahay siya ay inabala niya ang kanyang sarili sa pag-iisip at pagpaplano ng mga hakbang upang makuha ang Miranda. Di bale, sa Lunes ay may interview ko sa Miranda. Baka sakaling makaisip ako ng way para makilala ang CEO. Alam niyang seryoso ang mommy niya sa sinabi niyang kailangan itong gawin ang lahat para maging business partner ang Miranda Construction. Kahit pa sarili niya ang maging kapalit. Sa totoo lang, payag siya basta makalaya lamang siya sa impyernong kinaroroonan niya ngayon. Wait, how sure am I na makikita ko ang CEO? Siyempre, HR mag-interview sa akin. Frustrated na paungol ang dalaga na halos nawawala na ng katinoan sa kakaisip. Bigla siyang kinabahan sa kanyang naisip dahil kahit pa naimbitahan siya ng Miranda bilang aplikante, hindi pa rin magiging madali na makuha niya itong business partner ng kumpanya. Maaari kayang kilala nila ako at alam na nila ang plano ng mga Del Mundo. Kaya ba nila ako kinuha dahil para ako din mismo ang ipain nila sa Del Mundo? I have to si Papa, kaya dapat pumunta ako sa opisina. At nagmamadali na siyang gumayak at isinuot ang kulay peach na summer dress style na tinornohan ng MK na flat shoes with matching cat Kidston flowery backpack. Naglagay din siya ng concealer at light makeup para matakpan ang gasgas sa mukha. Pagpunta niya sa office ay walang nakakakilala sa kanya dito. Dadiretso sana siya sa penthouse where her papa and kuya's office are located pero hinarang siya ng receptionist. Hi ma'am, may I know your business here? Mataray na tanong ng receptionist at napansin niyang pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Aba, taray. Sa loob-loob niya. Ang attitude. Sa kabila noon ay nagtimpi siya at ngumiti. Good morning. I just wanted to meet Mr. Del Mundo. Magalang niyang sagot. Ines, you have to be polite. Bilin niya sa sarili. Mr. Del Mundo? Baka naisip niyang dalawa ang Del Mundo. Sa isip niya. Yes po, miss. Mr. Bernard Del Mundo. Nakangiti niyang sagot. Do you have an appointment with him, miss? Nakakunot ang noong tanong nito. Nan po eh. I just decided to visit him to discuss business. Oh, I'm sorry ma'am, but Mr. Del Mundo is a very busy man and cannot be interrupted by any guest, especially if you do not have any appointments. I really need to speak with him. Can you call his office and advise that Eunice Del Mundo is here to meet him? Del Mundo? You are a Del Mundo? Nagulat na tanong nito. Yes, I am his youngest daughter, Eunice. But Mr. Del Mundo only has 2 children and you're not Miss Vanessa? Maarteng wika nito. Yes, I am not Vanessa and will never be. Napangiti siya sa kapilihang naisip niya. But I am also his daughter. Hindi lang kayo pamilyar kasi first time kong pumunta dito ngayon. Natawa na din ang receptionist at nag-iba ang ora nito. Ora na nag-aalangan na halos sinisino siya mula ulo hanggang paa. Please ma'am, I just need to speak with my father. Pangungulit niya sa babae. Sorry ma'am. Biglang nagbago ang expression ng babae. But I really can't call his secretary kasi pag ginawa ko baka mapagalitan ako. Okay, I understand pero hindi ko mapapagalitan. I'll guarantee that. Kinuha niya ang phone sa bag niya. Hindi ko naman pwedeng tawagan ng daddy. Sa isip-isip niya. Si kuya na lang tatawagan ko. I will call them myself na lang po.
Sure, go ahead po. Sagot nito. Naghintay lang siya na ilang sandali bago nasagot ng kanyang kuya ang phone. Princess, sabi ng nasa kabilang linya na sinadya niyang iparinig sa receptionist. Kuya, is Papa at the office? Busy ba siya? Yes, he's here. Why? Sagot ni Kuya Vincent. Is he busy? I want to talk to him. I am here downstairs. You downstairs? Here at Del Mundo? What are you doing there? Bakit hindi ka pa pumanik dito? Nagtatakang tanong ng kapatid. I want to discuss with Papa what Mommy had told me. I've realized na baka tama siya at yun ang dapat kong gawin. Well, come up here to the penthouse. But don't say that again. Ayokong ipain ka nila doon. Hayaan mo kami ang gumawa ng paraan doon. Okay, Princess? The receptionist didn't allow me, Kuya. She's just doing her job. Don't get mad, please. Hindi niya kasi ako kilala. Hand your phone to her. Utos nito. Okay, Kuya. Miss, Kuya wants to talk to you. Sir? Nanginginig na sabi ng receptionist. Didn't she tell you her name? Bunga di Kuya sa kausap. She did, sir. Why didn't you let her in? Sir, kasi po, ano po? Remember her face and her name, okay? She is my younger sister. Give her a VIP pass every time. Mariing utos dito. Yes, sir. Yes, sir. At ibinalik na sa kanya ang phone.